Breaking news po mga kababayan. Itong si Sara Diskaya po naiyak. Bakit kaya mga kababayan? Eh, nakakaiyak pala itong kanilang kwento mula mahirap at hanggang sa naging bilyonaryo, malalaman natin mga kababayan, paano ba sila nagsimula? Dito po mga kababayan, meron po tayong ipapakita na interview ni Corina Sanchez. 'Di ba mga kababayan, viral ngayon ang ginagawa ni Senador Marcoleta na pag-iimbestiga sa mga iskandalo dito sa flood control. Ngayon po mga kababayan, ipapakita natin itong si Sara Diskaya na-interview po ni Corina Sanchez. Mga pasadahan po natin mga kababayan, tapos pupuntahan din natin yung pagsisimula nila, paano sila yumaman. Kasi yung mga nakaraan short video lang. Ngayon, papasadahan po natin ito mga kababayan. Ito po, naiyak po siya mga kababayan kasi nga nakakaiyak talaga. Mga kababayan, sa grabe ang laki ng bahay, nilibot po ni Corina Sanchez ito. Naligaw pa sila, mga kababayan, sa lawak at laki ng bahay. May sariling grahe ng mga napakaraming mga kotse na mamahalin. 40 po ito. Mga kababayan, nakakagulat din. May megaphone sila. Yung kala mo SM Mall na pagka tinawag mo yung mga empleyado, maririnig nila. Ganito kalaki at kayaman yung mga Diskaya. Ito po mga kababayan, panoorin po natin. Maiiyak kayo dito, mga kababayan. Nakakaiyak po, nakaka-inspired. Sipag at tiyaga, kwento ng tagumpay. Grabe mga kababayan, nakakaiyak talaga. Ito po, pasadahan po natin ito. Humihinga. So, tinatanong ko yung mga doctors, okay ba yung anak ko, okay ba yung anak ko? And tapos naka-stare lang sila sa akin blankly. Tapos naiiyak na. Oh, wait lang mga kababayan na grabe nakakaiyak no. I-check po natin ito. Ito po mga kababayan, dito muna kay Corina Sanchez. Mga kababayan, nako po, maiiyak po kayo. Ulitin po natin ito po. Sa baby mo. Opo. Sige, ikwento mo. So, nung nanganak ako kay Gerard, nung time na yon, nung nilabas siya, I gave birth normally, na nakaano siya na meconium. So, hindi siya humihinga. So, tinatanong ko yung mga doctors, okay ba yung anak ko, okay ba yung anak ko? And tapos naka-stare lang sila sa akin blankly. Tapos naiiyak na ako kasi walang sound from the baby. Kasi di ba usually nakikita mo paglabas ng baby, iiyak na. Tapos tinakbo nung sa pedya. Tapos may konting, gumanon lang siya. Tapos sabi ko, ay salamat, huminga na siya. Wow. Nakakatakot yun bilang nanay. Yes. Oo. Nakatulong ba yun? I mean, nakadagdag yun sa pressure sa'yo para bumalik ka ng Pilipinas? Kasi yun yung time na nung nanganganak ako, nag-iisa lang ako. Doon ko na yung sa mami ko, naalala ko mami ko. Bakit ka naiiyak when talking about that? Nakita ko kung gaano maging mahirap maging isang ina na nag-iisa ka. Tapos, ang una mong iisipin yung mami mo habang nanganganak ka. Kasi alam mo yung nanay mo, siya lang yung kasangga mo sa buhay. O yan mga kababayan, nakakaiyak po talaga. Mamaya, babalikan po natin yan at itong isang interview, magkukwento po siya ng paano sila yumaman. Paano yung pagsisimula nila mula mahirap, mula laking squatter, yung asawa niya, laking squatter. Si Sara Diskaya naman ay laking UK. So, itong asawa niya mga kababayan talagang laking simbahan at naging sakristan. At talagang paaral ng simbahan. Dito mga kababayan, magkukwento po yung mag-asawa paano nila
napayaman yung kanilang sarili. Yung from rag to riches. Mula basahan hanggang sa naging bilyonaryo. Ito po mga kababayan, panoorin po natin itong kwento na interview nila. Ito po mga kababayan. Ito yung kwentong pag-asenso nila. Na dito mga kababayan, galing po sa kanilang mga bibig na yung strike po nila, yung mula pintuan ng City Hall, pintuan ng DPWH, na-scam po sila mga kababayan. Na-scam po sila dahil nagbayad daw sila ng malaking pera. So dito, ito yung magiging nila, simula ng pagyaman. Yung na-scam sila mga kababayan para mabid nila yung project, yun pala yung simula ng parang pagyaman nila. Ito po, panoorin niyo po. Construction. Pagko-construction na pangkontrata. No? Paano ang naging storya ng pag-angat nito? Ano yung mga pinagdaanan along the way? Nung una actually before parang ang nangyari sa amin, may bahay kami dati sa Greenwoods. So hindi na namin kayang i-maintain. So ang ginawa namin, para may extra income, pinaupahan muna namin. Habang kami nakatira sa Malinaw, may apartment kami, yung mga kahoy-kahoy na apartment dyan, nangupahan kami dyan. Tapos hindi naging successful yung upa. So, ang nangyari, binenta na lang namin ng tuluyan kasi naka-loan siya sa bangko. So, hindi na rin namin ma-pacify din yung pagbayad sa bangko. Ang feeling namin, maiilit na lang din siya. Kaya binenta na lang? Oo, tinuluyan na namin ng benta. Pati yung kotse namin na Revo. Sinanla. Sanlaan, in and out siya. Maiilit na siya, kaya binenta natin yun. Binenta namin yung Revo. So, talaga ang means of pagpunta namin ng work, is mag-commute talaga. So, nag-FX kami, nagta-tricycle. Oo. So, yun yung naranasan mula kay Gerard hanggang Timothy. Yun yung naranasan namin. Tapos, nung nabuntis ako, siya nasa Phil Metal naman, sabi niya, bilang mo akong kotse kasi ang hirap na mag-ahente nang walang sasakyan. Yun. Mga kababayan, dito na po magsisimula yung kwento nila. Paano po sila nagawi dito sa pagiging kontraktor ng DPWH at talagang na-scam daw sila mga kababayan. So dito yung naging nila, pagsisimula talaga na nakakaiyak mga kababayan. Very inspiring. Ayon kay Corina, very inspiring na pagyaman. Naku po mga kababayan, mula walang-wala, naging bilyonaryo. Grabe, nakakaiyak mga kababayan. Parang gusto ko na rin gayahin sila. Gusto ko na rin maging contractor ng DPWH. Ito po. So, doon nag-umpisa yun. Tapos, ang nangyari nito, sabi ko, ang hirap magbenta. So, binilikan namin yung kasi may construction company na kami noon eh. Si St. Gerard, buhay na yun. Oo. So, 2003, ina-establish si St. Gerard. Oo. Kailangan hirap magkaroon talaga ng project. So, ngayon, biglang may lumapit sa atin doon na may lumapit sa akin na taga City Hall. Sabi niya, gusto mong makipag-meeting kasi may mga projects na inaalok sa amin na national. Sabi ko, sige nga ate, sama ako. So, nag-meet kami sa Quezon City. Nakailang meeting din kami. Natutuwa naman ako. Tapos sabi ko, Curly, samahan mo ko kasi parang may iaalok na project, hindi ako sure. So, nung pumunta kami, nasali kami dun sa yung time na yon yung mga fake na saro na binebenta. So, binigyan kami ng listing. Sabi, mamili kayo kung anong project ang gusto nyo dyan. So, namili kami sa listing nila ng mga project na nasa Pasig. Ang DPWH na Pasig is dito sa Metro First, yung sa may Manggahan ba yun? Pumunta kami doon, kinausap namin yung district engineer. Noong nakita niya yung list na pinipresent namin, sabi niya, nabid na yan, nagawa na yung project, naniningil na nga yung may-ari. Kaya nakapagbigay kami ng advance na pera. Kaya hindi na din maibalik sa amin. Nagkasakit pa ako noon eh. Dahil parang katapusan na namin na inutang naman, lang natin itong pera. Inutang lang natin. Nako mga kababayan, nakakaawa pala sila mga kababayan kasi na-scam sila at naloko.
naloko din ng taga DPWH. Yung nag-advance na daw sila ng bayad para makuha yung project, pero naloko. Nako mga kababayan, nakakaawa naman sila. Ituloy pa natin. Nako, naiiyak ako mga kababayan kasi nakaka-inspired yung kanilang pagyaman. Nako, nakakaiyak mga kababayan. Parang gusto ko na rin gayahin sila mga kababayan. Yung pera na to, tapos biglang nawala nagkasakit lang. ako, parang nagkaroon ako ng heart attack kasi syempre last money namin, may 4 kaming batang binubuhay. Yung 2 doon nag-aaral na sa Immaculada. So talagang parang feeling namin napaka-low na, hindi namin alam kung paano kami aahon. So yung naloko kami, hindi namin alam na sa DPWH, public bidding talaga. So sumali kami sa project, nagkataon na nanalo kami dun sa sinalihan namin. At napakaraming project ng DPWs talaga. Talagang mananawa ka, sali ka lang ng sali. At ang chance of winning mo ay marami din sapagkat napakaraming projects. So parang ang pinaka naging big break mo, yun nga, yung after nung nangyari na yun, siya yung, kasi si Curly mahilig sa, yung mabusisi, siya gumagawa ng mga documents namin noon. Ako gumagawa ng technical. Hanggang madaling araw yan. Galit na galit na nga ito dahil mag-isa lang akong gumagawa. Tapos noon, kami pa ang iikot para umattend ng mga biddings. Bidding, saka site din. Nag-ano kami. So, nagkataon, nabigyan kami ng break. Nanalo kami sa project sa DPWH. Yun, the rest is history na. Parang mga kababayan, mula nung mag-DPWH sila, the rest is history na. The rest is history, mga kababayan. So dito na, yung simula ng kanilang pagbili-bili ng mga sasakyan na mamahalin. Parang ganito lang po, nakwento rin ni Sara Diskaya habang nagsaswipe sa TikTok, sa YouTube, nakakita ng sports car. Sabi niya, gusto niyang bilhin. Kahit nasa Amerika or Dubai, pwede. Kasi nga, bilyonaryo na sila. The rest is history. Mga kababayan, ito pa, tuloy pa natin. Talagang yumaman po sila at naging bilyonaryo sila sa DPWH na ngayon po na talagang viral na iniimbestigahan sa Senado dito sa Blue Ribbon Committee ni Senador Marcoleta. Sangkot yung mga kawani ng DPWH, district engineer, mga congressman, LGUs, nasasangkot pa yung mga ilang senador, pati si Joel Villanueva, Escudero. Si Marcoleta na ang Blue Ribbon Committee Chairman. Kaya kahit sino pa ito mga buhaya ng mga politiko, yari kayo. Kaya ngayon, sila Diskaya po mga kababayan, meron ng sugpina na kung hindi sila pumunta mga kababayan, maaaresto ng pulis. Ituloy pa natin. Parang hindi ko maisip na napagdaanan namin na totally zero ka, na wala, na medyo naging ganito na. Kaya eto, parang iniingatan namin kung anong meron kami ngayon. Curious ako, yun sa DPW, ano yung pinakaunang yung ginawa? School yun, di ba? School building yun. School building sa Quezon City. Una, national muna, DepEd muna, tapos the rest, mga school buildings na siya. Tapos meron na kayong maliliit sa Pasig, no? Wala na, tumigil na kami sa 2016, tumigil na kami sa LGU ng Pasig kasi medyo hindi kaya ng capital namin na mag-extend sa pagsinisingil namin yung project. Talang tagal. So sa DPWS, very magagaling yung technical team nila. So talagang madaling ma-implement ang project. Alam naman natin kung gaano na katanyag ang St. Gerard Construction. May talagang umunlad ang malaking kumpanya na siya at yung mga buhay niyo umunlad. No? Marami na curious no, ano ba sekreto nito? Feng Shui ba? Sipag ba? O nanalo ba kayo sa loto? Wish. O share niyo sa amin, paano napunta kayo ngayon sa ganito?
Actually, paano ba? Actually, ang talagang sekreto talaga namin dito is maging mabuti ka lang sa kapwa, huwag kang mapanglamang, maging masipag ka. Oo, kasi lahat naman ng negosyo, kailangan naman hindi, yung feng shui, pag sinabi ng feng shui, yayaman ka. Pero wala ka namang ginawa kasi naniniwala ka dun sa feng shui na mayayaman ka. Wala, hindi ka yayaman. Tapos magagalit ka sa feng shui, sinungaling yung feng shui na yan. Mga kababayan, kailangan daw hindi ka mapanlamang sa kapwa. Yun ang sabi. Yun ang sabi, mga kababayan, na maging mabait, maging huwag mapanlamang. Anong sabi ng mga ng mga komento, mga kababayan? Check na natin kung na-inspired yung mga tao dito. I-check na natin kung na-inspired sila. Sipag, tiyaga, connection, lagay at pandaraya. Naku po, sabi ni Desir 8490. Sipag, tiyaga, connection, lagay at pandaraya. Sipag at tiyaga at nakaw. Naku po, mga kababayan. Ngayon ko lang nakitang may pagkakaisa sa mga commentors. Keep it up. Lagi tayo magkaisa sa mga pinaglalaban ng sambayanan. Pilipino, lalo na para sa ating mga manggagawa, sa ating pamilya, lalo na sa ating mga anak, laban sa mga kurakot at iilang nakikinabang sa kaban ng bayan. Naku po, mga kababayan. You both absent at the Senate hearing. Address the issue of flood control. Happy lang at good vibes. Sipag at tiyaga sa pagnanakaw through flood control projects. Yan na, mga kababayan. So, dito naman, mga kababayan, puntahan po natin si Corina Sanchez. Dito po, mga kababayan, eto, pakinggan po natin si Corina Sanchez, ha, kung ano yung sinasabi dito. Eto po, mga kababayan, si Corina Sanchez. So talagang, naalala ko, mami ko talaga. Nung time Ayan, na naiyak na po, mga kasi kababayan. alam ko siya yun na magsasabi sa akin, anak, okay ka lang, kaya mo. Kaya lang nasa Pilipinas siya. Wala. Oo, no? So, yan yung nakakaiyak, mga kababayan. So, i-check nga natin yung iba na... Kasi mahaba po ito para po makita nyo kung ano yung itutur kasi tayo ni Corina Sanchez dito, mga kababayan. So, i-check natin gaano kaganda yung bahay nila. Check natin, mga kababayan, para po ma-imagine nyo gaano kabilyonaryo yung mag-asawang ito. Na talagang nababash po sila ngayon dahil po talagang sobrang yaman. Check natin, mga kababayan, ha. O dito po, wait lang. Punta na tayo sa nila sa bahay. So wait lang, mga kababayan, nako, napakahaba pala dito. So marami pa silang kwento dito. Ang ADHD, bago lang sa hindi katulad ngayon, accepted na siya. May umabot sa time na I put him in a regular school na pinipetition siya ng magulang para tanggalin sa... Totoo? Oo. Oh. So, nagwagi ba yon? Hindi naman? Ako na nag-decide to move him to a different school na kayang i-handle yung... O yan, mga kababayan, so dito tayo sa kabila. Check natin dito, mga kababayan. Itutur tayo ni Corina Sanchez. Dito po. Tuloy po kayo. Ayan, tutuloy po sa bahay nila. Grabe, napakalaki. Good morning po. Ito yung Ayan, napakalaki. salas. So, ito Grabe, yung mga kababayan. grand piano namin. This has been with us for 8 years almost. Yung dalawang anak ko, sila yung nag-play ng piano. Yung panganay at yung bunso, yung babae. Ayan, may piano. So, ito yung pinagkakalibangan nila. Ang laki ng bahay. Dito sa salas, minsan nagtitipon-tipon kami ng mga bata para wala lang, magkwentuhan. Yun, wala kaming TV dito para focus namin sa ang isa't isa para mag-bonding. Yan. Ayan so na, dito mga naman sa kababayan. area na Ang to, laki. ito yung receiving area namin kasi may pinturin naman dito. Dito naghihintay yung mga bisita namin pag Mga kababayan dito, sa laki po ng bahay kasi, meron silang mic, yung parang announcer po na halimbawa sa mall, nawawala yung gamit,
may public announcement. Yung halimbawa, yung anak mo nawawala dito sa bahay nila dahil po sobrang laki, meron din sila mga kababayan, parang SM Mall, parang hypermarket sa laki. Ito po. Wala pa kami dito sa baba. So, ito yung receiving area namin. So, diretso naman tayo sa dining Ang laki, area mga namin. kababayan. Ito yung aquarium namin. Ito, puro saltwater fish. So, konti lang siya kasi matagal na namin na parang binubuhay to. Kailangan konti lang yung fish dyan. So, I think yung clownfish nagtatago yata siya. Yan. So, and then, ito yung dining area namin. Grabe This is mga where kababayan, no? the family Dining room spends lang. most of their time together here. Sobrang gamit tong area namin. Grabe mga kababayan, no? Pang Malacanang yung laki ng kanilang hapagkainan. Grabe sa sobrang laki, mga kababayan. So ngayon, pupunta siya sa sa parang public announcement. Pag nawawala, hindi niya makita yung mga anak niya, gagamit siya ng mic na nakakonekta po sa buong bahay para kahit saan, nagtatago man, kahit saan, hindi niya makita. Halimbawa, kakain na, uutusan, gagamit po ng mic sa sobrang laki po ng bahay. Ito po. Dinner, breakfast, lahat dito, kwentuhan. And of course, I have my plate collection. Grabe, I may started collection pa. collecting, actually, mommy ko nag-umpisa mag-collect ng plates from the UK. Inuwi niya and kinontinue ko lang. So most of these are all Royal Albert na collection ko. Which I've been collecting for the past 5 years na. Dito, we have a paging system. So, para tawagin yung mga anak ko kasi minsan ang hirap tumawagin. This is 3 floors up. So, pipindutin mo lang to. Tapos, i-announce na lang kung kakain na o hindi. Wow! Yan. So, bababa na yung mga yan. Tapos, yun. Ito yung aming short house tour ng aking bahay. Abangan nyo na lang yung aming kwentuhan ni Miss Corina. Mga kababayan, dito po may mga pasabog si Corina Sanchez na di umano mga kababayan na tinatanggi po ni Corina na nabayaran po siya ng 10 million. At ganun din po kay Julius Babaw. Kaya si Karen Davila may pasabog din na inamin niya na may mga nababayaran talaga ng mga angkor pero hindi siya nagbanggit ng mga pangalan. So si Karen Davila, pinanindigan niya na hindi siya bayaran. Kaya mga kababayan, napakalaking issue po itong corruption po sa DPWH. So dito yung kwentong pagyaman po nila talagang nababahiran ng malaking iskandalo. Ano po yung mga comment, mga kababayan? Mabuti at matatalino ang mga taga-Pasig. Hindi nanalo or hindi ka nanalo sa Pasig City. Pasalamat kay Babaw and Corina. O tignan nyo mga kababayan, akala kasi ng dalawang mag-asawang ito, yung pagpapa-interview nila, akala nila yun yung way maging market para manalo sa Pasig. Yun nga lang, yun yung hindi nila inakala na magpapabagsak sa kanila. Mga kababayan, yun yung pagkakamali nila. Malaking pagkakamali nila na nilabas nila yung yaman nila sa social media. Kaya ngayon mga kababayan, ipapaimbestiga ni Senador Marcoleta itong talagang yaman ng mga ito. At sinabi pang kukumpiskahin ni Senador Marcoleta. Rabs to riches, grabe, sabi ni Jeannie. Salamat sa re-upload bro. Na-re-upload na kasi ito mga kababayan. Foaming at the mouth watching this. Thanks for uploading, original video has been taken down. Buti na lang may naka-upload pa, binura nila to Ganyan ang ibigay ng gobyerno ang comprehensive social services kung maibsan or mawala ang korupsyon. Pero paano kung naging accomplish ka? Naku po mga kababayan. There seems to be something different on how Corina did this segment.
She seems happier, perkier, or ganado on this end. The questions and moments or comments seem one-sided. Parang may clear goal on how the interview should go. Hindi lang stating of the facts. Mga kababayan, grabe mga comment. Good job posting this video. Normally, 8 to 15% ang profit sa cost ng project sa construction. Siyempre, bibili ka pa ng construction equipment mo bago sasakyan kung ang total ng profit mo ay mababa kaysa sa value ng property mo na bago, parang may anomalya. Opinion lang ito. Baka may ibang source of income nila. Matagal na sanang mayaman ang Pilipinas kung mahigpit sana ang gobyerno na dapat alisin ang corruption. I can see BBM may magandang simula para umunlad ang Pilipinas. Mga kababayan, nagsimula po ito nang manalo po si Senador Marcoleta. Dito po nagsimula itong mga investigasyon na ito. Kaya na-push at itong si BBM natakot kay Marcoleta. I thought this was meant to inspire people. Nako po. Pumunta din sa politics ang usapan. So the interview was meant to promote them. Nako po. Yung start ng corruption. Thanks. Ito mga kababayan, no? Yung start ng corruption. Ano sabi? Ito, mga kababayan. Tignan nga natin. Ito po. 36. Ito mga kababayan, dito yung galing sa bibig ng mag-asawa, paano po sila, tignan natin mga kababayan na. I-check lang po natin, ano po yung nangyari dito. Grabe no mga kababayan, ganito po yung kwento nila, kaya, nako po, talagang nabat-bat po sila ng corruption mga kababayan Ito po mga kababayan, ito na. Ito na yung kwento. Saglit lang po ito. Ay na mahirap, hindi lang mahirap sa struggle, kundi talagang mahirap sila. Mahirap. Pero paano napunta sa ganitong tugatog ng tagumpay Ito sa buhay, sa iba't ibang larangan. At ngayon, dahil sanay sa bakbakan na rin tayo sa negosyo at politika. Diba? Pero bago yung politika, negosyo muna. Right? Kasi, syempre, 4 ang anak. Mahirap din, kailangan matutong maghanap buhay. Paano ka ano nga ba yung pinasok mo? It's construction, right? Construction. Paano ka napunta sa construction? Nung umuwi kami sa Pilipinas nung dalaga ako, nag-supply ang dad ko, nag-umpisa sa supplies. And nung nakaipon na siya, nag-umpisa kami ng construction business, ang daddy ko. So, nung nag-asawa na ako, yung asawa ko naging foreman ng daddy ko. Ah, totoo? Yun ba yung tinapos ninyo pareho sa kolehiyo? Hindi, pareho kaming computer management ang tinapos namin. Okay, pero ang construction na pag-aaralan? Napag-aaralan. So, naging foreman yung husband ko sa negosyo ng daddy ko. Umabot sa point na sinabi niya, Daddy, baka pwede kaming makahingi ng maliit lang na project. So, Dito mga kababayan, gaya nung kabilang interview niya, sasabihin niya na dito sila yumaman sa construction firm. Dito sa pagpasok po nila sa mga project ng DPWH. Ito po. Bigyan na naman ng daddy ko kami ng maliit na project sa yung gate ng barracks or sementeryo ng City Hall. So, ginawa namin yun. Noong time na yun, maliit lang na halaga yun. Pero sa amin, parang feeling namin, ang laking achievement. Nahihirapan kami kasi first time kami sasabak sa construction business, business management kami. So, wala kaming background. Correct. Yung pala, napag-aaralan din siya. Kahit hindi ka inhinyero. Oo, opo. Ano yung struggle nyo nung una? Ano yung pinakamahirap na bahagi nung pagsisimula ninyo? Yung, syempre, yung time na hindi kami makakuha ng mga projects, yun yung struggle. Kasi pag nakakuha ka, syempre, alam mo, may income ka. Pero pag wala kang project, parang weather. Unlike kung nagwo-work ka sa isang trabaho, alam mo, every 15-30 may sahod ka. Totoo. So, mga kababayan, dito na po. Naku po, dito na magsisimula ang pagyaman nila. Mga kababayan, naku po, nakaka-inspire ang kanilang kwento. Naiiyak po ako mga kababayan, talagang
sila ay talagang dapat tularan. Mga kababayan, sila yung very inspiring story mula walang-wala hanggang sa bilyonaryo. Dito hindi ka sure kung kailan ka makakasingil, kung kikita ba yung project na ginawa mo, tapos may 4 ka pang anak. So talagang struggle sa amin mag-asawa. Naku, pero ano ang sikreto? Paano nyo nalaktaw yon? Nag-venture sa ibang negosyo, nag-try kami magtahian. Tahian? Opo. Kumpleto kami sa lahat ng makina, parang over 100 sewing machines meron So kami. pwede rin ako magpagawa ng kurtina sa inyo? Nung time na yon, pero kasi talagang ang hina din ng kita kasi minsan yung mga checks namin from companies na pinasukan namin para mag-subcon for tahian. O dito mga kababayan, sa taihan, sa pagtatahi nila ng mga damit, mahina ang kita. So nag-ship po sila sa DPWH, dito na sila yayaman. Mabot ng 120 days. So sabi ko, paano tayo mabubuhay nito? Pinabenta ko lahat ng makina at nag-focus na lang kami talaga sa construction. Nagturo pa ako sa isang school for English teacher kasi because of the accent, kaya kong magturo. Nag-sideline muna ako noon. Yung asawa ko nag-sideline din, nagpagbebenta ng bubong. Hanggang nag-focus na lang talaga kami sa construction. Kasi parang hindi pa kailangan namin talaga ng stable job noong time na yon. Correct. So I think yung secret is talagang magdire-diretso lang, ano? Opo, tsaka walang choice. Wag mawalan ng pag-asa. Parang kasi kami mag-asawa, team kami noon nasa construction kami. O mga kababayan, wag daw mawalan ng pag-asa. Nako po mga kababayan, ano ba ang comment ng mga tao? Nako po. Saan po galing yung perang ginastos to acquire all these properties? Galing sa pera ng bayan yan, Sara, nakakasuklam. Nako po, grabe. Grabe no, imagine bilyon-bilyon yung nakulimbat nila, tapos ang kakapal pa ng mukha, tumakbo bilang mayor. Nako po, tumakbo kasi ng mayor ito mga kababayan, natalo po. Ayun o, puro kayabangan, nakaw pala. Grabe yung mga Infonation. Yumaman dahil sa flood budget, ang yabang ng Diskaya. There's really something wrong. How she got so very rich so quickly. Hindi naman nanalo sa loto. Why even go near to those kind of people? Nanonood lang ako because I want to see the cars. I want to vomit. Naku, mga kawin, nasusuka daw sila. Grabe mga kababayan yung mga nangyayari. Grabe, ito na sinasabi. Minsan siya, nada-down siya. Bilang asawa, parang i-uplift mo yung spirit niya na, kaya natin to, kaya natin. Kasi minsan talaga nasa point ka na, hindi mo na alam kung anong gagawin mo para mabuhay yung pamilya mo. Kasi andyan na yung bills, andyan na yung mga tuition fee ng mga anak mo, kailangan mong bayaran. Ano na nga siya yung installment basis, pero nagde-delay ka pa sa pagbayad. Oo, nangungutang pa daw kayong 5-6. Opo. At sinuong mo ang baha. Yes. Para lang makuha ang pera. Ano yun? Panahon ng Ondoy? Nung panahon ng Ondoy, nagtuturo ako sa isang... Mga kababayan, nakita nyo po, ang haba po ng video. Dito talaga sila yumaman, mga kababayan ng mga Diskaya. Dito po sila nagkaroon ng oportunidad para maging bilyonaryo. Para makamit lahat ng mga yaman nila. Sabi ni Senador Marcoleta, kukunin lahat ito mga kababayan. Kukunin lahat ng pag-aari nila dahil sa mga ghost project, mga substandard na mga project nila, dahil nabuko na nga, mga kababayan, masisheriff itong mga properties sila, mga kababayan, para makabayad sila. Ito ang sinabi ni Senador Marcoleta. Kaya mga kababayan, anong masasabi nyo? Ito yung malaking pagkakamali ng Sara and Carly Diskaya family na ilabas nila at magyabang sila sa social media. Dito sila nabisto. Dito po nabuksan ang hinala ng taong bayan at ni Senador Marcoleta
na talagang yumaman ang mga kontraktor dahil po sa mga project ng DPWH na nagkaroon ng mga ghost project, mga multo. Kaya nagkabaha-baha lahat ng mga lugar natin. Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Bicol. Grabe mga kababayan kasi sila yung mga top contractors. Kasama po si Saldico, kasama po sino ito? Si Romualdez. Kaya mga kababayan, talagang nako po. Grabe ang sinasabi ng tao, galit na galit po mga kababayan. Ito po yung mga comment. I did not see anything wrong with the Corina's interview. Why Vic Soto? Kasi nga po, dito kasi, yung interview parang one-sided lang. Pero pag si Karen Davila ito, naku po mga kababayan, magigisa itong si Diskaya. Ganda ng bahay pero sinadya. Luma ang upuan na ginagamit sa interviewhan. Ha ha ha, grabe. Rags to riches story. What's the secret? Grabe. Yun nag-upload, in-upload po ito na na-delete na ito. Anong magkano binayad sa INC? Ano ka ba? Anong bayad sa INC? Loko-loko ka. Hindi yan. Hindi naman Net25 ang nag-interview. In-upload lang ito. Sira ulo ka ba? Pagbibintangan mo pa ang Net25 na bayaran, sira ulo ka ba? Salamat sa re-upload, bro. Grabe mga kababayan, no? Ang tindi, Ito po yung mga comment. Hindi man lang kayo nahiya. Yumaman kayo sa pera na namin ng taong bayan. Tignan nyo ang daming comment. Pinangalandakan kasi ang kanilang yaman. Ganito mga tao ang dapat investigahan para malaman ng taong bayan kung sila ba ay talagang malinis or kasabwat sa korupsyon ng mga congressman. Pag ganyan na sila kasuccessful sa business, ano motivation nila? Run against a performing mayor? Parang bilyar lang to protect their business interest. Sayang yung life story nila, pero inspiring until they were used by crooks like Napoles. Kudos to this vlogger. He was able to ask probing question unlike the seasoned journalist. Mga kababayan, kita nyo po talagang malupit yung balitang ito. Ano masasabi nyo po mga kababayan? Kaya yung mga journalist po na naaakusahan po na binabayaran. Yan po ang sinasabi ni Mayor Vico na tinanggi po ni Julius Babaw at ni Corina. Mga kababayan na sinabi pang slanderous. Kaya mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Once again, isang like po, isang share. Ang balita po mga kababayan may sugpina na po sila Diskaya. May sugpina na kasi nung nakaraan hindi po umattend. So ngayon, pag hindi sila umattend, mapipilitan po silang umattend. Pag hindi sila umattend, mapepersa sila na aarestuhin ng mga pulis, mga kababayan. Kasama po ng mga iimbitahan, mga kababayan. Salamat po sa inyo. Ako si The Wonders Philippines. Mabuhay po. Isang like po, isang share at isang subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay po mga kababayan. Makisama po tayo sa diskusyon. Kasi damay-damay po lahat tayo dito. Kailangan merong makita na resulta dito sa pag-iimbestiga ng Blue Ribbon Committee sa pamamagitan ni Senador Marcoleta. Mga kababayan, mabuhay po. Salamat.